chapter 23, verses 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oils. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. Thank you, Sarah. Okay, magandang umaga po. Nasa second installment tayo ng ating verse 23, verses 1 to 6. So, again, there's so much to the full passage na hindi lang siya basa. Normally, binabasa natin ito pag ano, di ba? Yung pag naghahanap tayo ng comfort. Naalala ko naman ng high school, kinakanta namin ito kasi naging famous ito na rap song. Di ba? Kung familiar kayo dun sa Montags and Harmony, nakakatawa siya. Papanahunan. Yung Montags and Harmony, ginawa nila itong sample dun sa kanilang kanta. So, isa sa actually well-recited verse, sabi nga, Psalms 23. But again, other than the most well-recited verses, there's a lot of things na pwede natin matutunan doon. So, just a little review, ano yung natutunan natin last week. Again, the writing is attributed to David. Because of this, ang pinaka-theme niya is we celebrate God as a shepherd. So, yung shepherd na motive is not unique to Psalm 23. Hanggang sa New Testament gamit yung motive na shepherd. So, Jesus used shepherd as a motive in his teachings as well. At siya, claim niya that I am a good shepherd. So, yun yung mga bagay na dapat natin maintindihan when it comes to talking about the shepherd. Now, last week, ito yung message ni Pastor Bon. So, we could sum up na hindi lang siya pastor, siya yung Diyos na kasama natin. Kaya kung naiintindihan natin na kasama siya natin, dapat sapat din siya sa atin. Kasi hindi naman natin makiklaim na enough si God sa atin, si Jesus sa atin, not unless hindi natin ma-acknowledge na siya yung Diyos na kasama natin. Importante yun na, you have to understand na sa walk natin sa journey natin bilang isang mananampalataya, importante na yung mindset natin, alam natin na kasama natin lagi ang Diyos. Kasama natin si Jesus. Kasi, kaya nga siya nagkatawang tao, even diba? At yung pangakong Holy Spirit, yun yung nagbibigay na security sa atin, na alam natin na kasama natin ang Diyos. Now, some additional background regarding dun sa Psalm, you have to understand na yung Psalm is very poetic, di ba? Matula, di ba? Well, actually, kanta siya, di ba? Kaya nga tawag awit song. So, pero dapat natin maintindihan na hindi lang siya poetry. Actually, siya yung actual experience ni David na ginawa niya ng parang yung mga kanta, di ba? Yung mga love story, actual experience. Siya naman, yung actual experience sa pagiging shepherd, yun yung naisulat niya. So, we don't know the exact moment, yung actual day or time frame na naisulat siya. Pero naniniwala yung mga scholars na ito yung panahon na yung kanyang pangatlong anak na lalaki, si Absalom, nagre-rebelde. Diba? Hindi ito yung simple nagre-rebelding teenager. Ito yung nagre-rebelde na gusto niyang patayin yung tatay niya. Diba? Yung kudeta yun. Exactly, yung kudeta na
Pati yung mga sundalo ng tatay niya, hinikayat niya. And this was also the possible time na naisulat siya because of personal vulnerability. Ibig sabihin na meron siya mga personal challenges sa sarili niya. At of course, as a king, ito yung panahon na meron siyang leadership tension. Diba? So, as we can see, pag binasa naman natin yung buong Psalms, lahat naman yun ay outward expressions ni David sa different seasons of his life. Well, hindi naman natin ma-account na lahat yun si David yung sulat. Pero maraming portion doon na makikita natin at alam natin at makikita natin, madideduce natin na yun ay outright expressions ni David. And yung Psalms 23 ang isa doon. Now, let's ask this question. Anong nais na resulta ng Diyos? So kung yung the Lord is my shepherd, I shall not want, lastly, gustong i-diin sa atin ng Diyos na kasama natin siya. Diba? Kaya dapat, so ngayon, ano ba yung alam natin kasama natin siya. Alam natin siya. So ano nga ba yung nais na ng Diyos na matanggap natin sa buhay natin kung siya yung pastol natin? So unang-una natin dapat maintindihan. Palabas muna natin ito. May video tayo. So gusto ko lang yan. Sa India po ito, tatawid sila. Tingnan niyo yung ginagawa ng mga tupa. Ayaw nilang tumawid. Pinagtatangkaan na isa, tapos kailangan na sila katawid. Diba? Oo. So mamaya explain ko kung bakit ganyan yung mga tupa. So, Indian, mga Indian. Kasi sa India, hindi sila mga baka. Hindi rin sila most of the time of kanilang food protein is lamb at saka chicken. Magtatangkang umalis. Ito ba? Alam na, ibig sabihin ng ligaw na tupa. Malulunod. Ayun. So, sige, iwan mo muna natin dito. So, as you can see, di ba, nag-attempt yung mga tupa, mga pastor na tumawid sila. One thing about, dati po kasi, I think it was during pandemic or before pandemic, nag-try po ako mag-aral ng a little bit of agriculture online. So isa sa mga in-explore ko dati yung pag-aalaga ng kambing or ng baka or ng tupa. Tapos nire-research ko, paano ba yung pinagkakaiba ng kambing at saka tupa? Sa mga Hudyo, may pagkakaiba talaga. So, at saka hindi naman po yung laging illustration na yung kambing yung masama, yung lamb yung mabuti. Pero mga season po na ginagamit din nila yung kambing sa kanilang mga festival, sa kanilang mga ritual. Isa na doon yung Yom Kippur. Yun din yung offering para sa kasalanan. Now, parang research ko ano daw yung pinagkaiba ng tupa, pag-aalaga ng tupa at saka ng kambing. Well, yung tupa daw, mas sensitive sila sa danger. Mas cautious sila sa paligid nila. Hindi katulad ng mga kambing na nanunuwag. Yung mga tupa, aalis sila pag merong danger. Ang mga kambing, hindi daw ganon. So, may mga crossbreeds na, mga variety na crossbreeds ng kambing, tupa, things like that. Pero, yung brief definition is, like sinasabi nga nila na mas motherly nurturing ang mga tupa, kaya mas sensitive sila sa danger kumpara sa mga kambing. Mas resilient din daw ang mga tupa, at sinabi mas mataas daw ang pain threshold ng tupa kumpara sa kambing. Ibig sabihin, yung kambing pag kinatay mo maingay. Diba? Ang tupa hindi daw gano'n pag kinatay mo.
minsan nasa van kami, kasama ko yung mga boss ko, yung mga heads ng mga school. Galing kami sa Chet, tapos pauwi na kami. Napag-usapan namin yung mga pagkain. At saka kung paano kinakatay. Sabi ko kasi, pagdating sa pagkain, I have only 2 rules. Hindi buhay, hindi gumagalaw. Kakainin ko yun. Yun lang yung 2 rules. Kasi pag-usapan namin kung paano kinakatay, gano'n-gano'n. Sabi ko, ako naranasan ko magkatay ng manok, magkilit ng manok at saka magpatulo ng dugo. Naranasan ko rin medyo violent. Magtarak ng kutsilyo sa baboy, di ba? Kasi yung baboy, mas madali. For me, hindi ko pa naman nasusubukan ng kambing at saka tupa. Pero compared sa manok, yung baboy ang mas madaling tarakan sa leeg kasi kailangan mo lang kamutin yung leeg ng lote, tutumba sila. So, yun ang gano'n, di ba? Yung mga taga-probinsya, alamin na. Di ba? Yung ano kasi, pinagpas mo na yung leeg, lumisik-isik pa yung katawan, di ba? So, ang tupa, hindi gano'n. Tapos, napag-usapan nila, sabi ko, you know what's the worst animal to kill? Sabi ko, gano'n, pig. Nakakaawa. Sabi naman ng boss ko, I beg to disagree. Sabi niya, pag nakita mo yung mga tupa, pagkakatayin na, pag tumingin daw sa'yo, ikaw, mararamdaman mo, ikaw na yung pinakamasamang tao sa mundo. Ganon yung itsura kasi nakakaramdam sila ng danger. Nakakaramdam sila kung papatayin na sila, nakakaramdam sila. Sila yung sabi ng mga Hudyo, sila daw yung mga animals na designed to be killed. Sabi ko talaga, parang ano naman. There's a reason for that. Kasi yun yung tupa ang requirement. And as we have described, Jesus is described as the Lamb of God, ang kordero ng Diyos. Pag sinabi mong kordero, ano ang purpose ng kordero? Kailangan mong patayin at ialay. Diba? Kaya mapapansin ninyo, doon sa video, hesitant yung mga kambing, yung mga tupa na tumawid kasi they sense danger. At ganun sila ka-sensitive sa danger, not unless, di ba, nung kayo hinila na yung isa, nakatawid na, unti-unti nang sumunod yung iba. So, may ganun characteristic. Then, we have to understand na si God ang ating pastor. Diba? And Jesus Christ to be claimed also to be the Good Shepherd. Now, isang benepisyo na pag-claim natin ang pastor natin ng Diyos is nais ng Diyos na panatag tayo sa kanyang proteksyon. Diba? Parang yung kambing na pinapatawid sa ilog. Kasi hindi po, pag maingay ang ilog, hindi po lalapit ang tupa doon. Pag naririnig nilang maingay yung ilog, kailangan mo silang pilitin para tumawid sila doon. And that's the same reason that He leads me in still waters. Kasi ang instinct ng isang tupa, hindi siya lalapit doon. So, isang benefit ng pag-claim natin na pastor natin ng Diyos, dapat panatag tayo sa protection niya. Now, maraming aspeto yung protection. Naalala namin nung paalis kami bilang missionary papuntang China. May nag-wish para sa, wish naman, hindi naman wish, pero nagbigay ng encouragement dun sa amin na sabi niya, God will protect you, gano'n yan. Tapos meron isang missionary couple na nagsabi na it's not always God will protect you as the same way that we understand protection. Sometimes, di ba, like, yung mga tragedy na nangyayari sa buhay, madalas iniisip natin siya as tragedy. Pero maraming pagkakataon sa buhay na yung mga tragedy na yon ay protection ng Diyos sa atin. Like for example, sabihin na natin, I don't know like nung nasa China kami, hindi namin gusto umuwi, pero napilitan kami umuwi. Pero na-realize namin after so many times na nakikibalita kami sa kung ano nangyayari sa China, things like that, ang dami mga pangyayari sa China, nung pag-alis namin, nasabi namin, buti na lang nakauwi na tayo.
we felt that it was a tragedy, di ba? May mga ganun instances. And I guess there are many things in our life that we normally consider tragedy. Lalo na pag may kinalaman sa kamatayan, may kinalaman sa pagkawala ng ari-arian, we normally think na yun ay bagay na parusa ng Diyos. But we have to understand na may mga pagkakataon na yung mga bagay na yun, ginagamit ng Diyos para proteksyonan na tayo. The same thing with the exile ng Israel. Di ba? Sabi ang laman ng Diyos, yung gusto na pawit niya, nag-iis sa will, di ba? Pero kung kinakain, wait, proteksyon niya ng Diyos sa kanila. Yung mga tragedy, yung mga death na nangyari sa bansa sa Israel is a way for God to protect them. At yun ang sinasabi natin dito. Now, yung itong buong phrase na to, he makes me lie down. Walang multiple word dyan. Actually, sa Hebrew, yabisani, ibig sabihin, kasi walang he na pronoun sa Hebrew. Lalo na if it pertains to God. Normally, nilalagyan nila ng Yog na character. Yung Yog na character na tatandaan po ninyo, to refer it to God. So, lie down na character, he makes me lie down, he protects me, he let me rest. So, yung bagay na yun refers to God. Kaya ito, yung isang buong phrase, is actually somewhat isang word sa Hebrew. Now, yung word na lie down is to crouch, posture. Alam niyo yung pag yung aso na nakaspread yung kanyang buong paa, nakaspread na nakaupo lang siya, yun yung crouch. Now, ang isang hayop daw, naka-crouch sila pag wala silang nasi-sense na danger. Di ba? Ibig sabihin, they're not in alert to anything. And this is the life that God wants for us, na alam natin mapanganib ang paligid, pero alam natin na may proteksyon ng Diyos, na ano man ang mangyari sa atin, hindi nangangahulugan at walang tragedy, alam natin na hinayaan nyo ng Diyos para mangyari yung kanya plano sa buhay natin. Now, yung mga bagay na to, nung dumating si Jesus Christ, dumating siya to fulfill the peace na pinangako ng Diyos. Kaya nasabi ni Jesus, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives to you, I give it to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. So yun yung gusto ng Diyos, na pag siya yung kiniklaim natin pastor, alam natin na may protection tayo sa kanya. But again, this is not the protection na alam natin na ng tao, na may bodyguard, di ba? Alala niyo si Charlie Kirk? Ang dami niyang bodyguard. Pero that's one thing that we have to understand. Kung panahon natin, pero I guess God allowed that to happen to Charlie Kirk to give us a bigger picture kung ano nangyayari sa mundo natin at sa pananampalataya natin, di ba? So, mga kapatid, we have to remember na tulad ng isang tupa na panatag na nanginginain sa pastulan, nais ng Diyos na panatag ang puso natin sa future natin. Di ba? Kaya nga, mga kapatid, isang sign ng maturity ng isang pagiging Kristiyano is handa kang umuwi. Diba? Kung handa kang umuwi, handa ka rin isurrender yung mga bagay dito sa lupa. Na unti-unti mo naiintindihan kung ano yung mga bagay na importante sa buhay. Diba? Sa tingin mo ba ang isang tupa na mas importante sa kanya yung, di ba, ang tupa pinapalaki hindi lang sa meat niya, pinapalaki siya dahil sa kanyang wool, pinapalaki siya. Actually, in some places, pinapalaki din siya sa kanyang mga buto, di ba, ginagamit nila for other products. Pero you have to understand na yun yung purpose ng tupa, di ba? Pero yung tupa, wala naman siyang pakialam. Ang gusto lang niya mag-survive daily as to how the shepherd will take care of him. Ganun ang gusto ng tupa.
Now, ang sabi nga ni Charles Spurgeon, the sovereignty of God is the pillow upon which the child of God rests his head at night. Diba? Ako po kasi, siguro, nung bata-bata ako, mahilig ako sa unan. Mahimping ang tulog ko. Siguro pag tumatanda, I don't know, mamisa na mas gusto mo na yung medyo matigas na higaan, matuwid na di ba? Gusto mo mas maliit na unan, di ba? Pero in whatever ways, di ba? Ang sinasabi ni Charles Spurgeon dito na ayaw mo matulog, di ba? Kaya tingnan natin. If we claim God as our shepherd, kaya ba nating matulog ng mahimbing? Di ba? So sa lahat ng mga ginagawa natin sa buhay natin, kaya ba nating matulog na mahimbing na wala tayong pinagrabyado, wala tayong kinalimutan, wala tayong pinangarap na hindi naman para sa atin, di ba? Those are the things na aside ng Diyos ang pastol natin. Okay? So, pangalawang katotohanan mga kapatid, nais ng Diyos na busog ang ating pananampalataya. Okay? Busog yung pananampalataya natin. Kasi yung pananampalataya natin, pinapakain din natin dapat yan. Diba? Yung pananampalataya, hindi lang siya isang event sa buhay mo. Diba? Kaya nga, I'm a greatest critic. Now, siguro, ngayon na medyo nag-mature na ako, I'm a greatest critic. Actually, tinuturuan ko din si Sister Tiny dito. Kasi si Sister Tiny, very bold into immediately sharing. Have you accepted Jesus Christ as personal Lord? Oh! Di ba, ganun kaagad na kanyang laging bungad. Kaya I'm a greatest critic na accept Jesus in your heart and you will be saved. Di ba? I call that superstition. Ang importante, malinaw sa'yo ang identity mo sa harap ng Panginoon. Ang identity natin sa harap ng Panginoon, ang makasalanan na kailangan ng tagapagligtas sa pamamagitan ng kanyang anak, Jesus Cristo. Now, paano ba nais ng Diyos na busog yung pananampalataya natin? Yung dalawang word na green at pasture, dese, benoet, ibig sabihin, yung dese, yung description niya, yung green na grass, na yung description ng green grass na yung pag natapakan mo, basa, yun yung yung kahit tuyo naman yung parang yung, di ba yung I don't know kung nakapaglakad na kayo sa golf course. Di ba yung golf course, very manicured yung kanilang lawn. Pag naglakad ka doon, pag hindi tama yung sapatos na suot mo, kahit tirik yung araw, basa yung sapatos mo pag naglakad ka doon. Kasi ganun yung idea ng green grass, ng green na sinasabi rito. Now, yung pasture na sinasabi, hindi lang siya lugar na kung saan green yung grass, pero but it is also a place na safe yung lugar. Di ba? Na yung mga, kasi tulad nga ng sinasabi na ni Pastor Manlaster, napaka-arid na climate sa Israel. Ibig sabihin, napakahirap na tumubo ng grass kasi kailangan rin niya ng water. Hindi naman maraming water, but a certain amount of water para maging healthy siya. Kaya nga, di ba, pinapastol nila doon sa mga lugar na kung saan tumutubo yung grass. Di ba? Now, pag sinabing green pasture, a good source of nutrients. Now, ano ba yung good source of nutrients ng ating pananampalataya? Diba? Most of the time, iisipin natin na ang good source of nutrients ng ating pananampalataya yung paggawa ng mabuti. Diba? Yung pagiging mabait, pagiging mabuting tao. Now, kung yun lang yung measurement, lampas ko kayo, joke. Hindi ko pwede i-claim yun, di ba? Diba? Siguro, I could say not on the reason of being modest. Siguro, I would be
at the bottom of this church. Pag sinabi natin pagiging mabuting tao. Diba? Kung pagbabasihan natin yung basis ng tao, kung ano ba mabuting tao sa inyo? Yung hindi nagagalit, diba? Hindi nang-aagrabyado, ano pa ba? Yung hindi naniningil ng utang. Yun yung mabuting tao, di ba? Yun yung inaano natin. And I will not be a good person. Di ba? Madalas, iniisip natin ang good source of nutrients ng pagiging Kristiyano yung paggawa lang ng mabuti. No. The good source of nutrients ng pagiging isang Kristiyano, ng pagiging isang mananampalataya, yung salita ng Diyos. Yun yung good source of nutrients. Hindi lang merely memorizing it, understanding it, but making it into our life. Yun yung good source of nutrients sa pagiging Kristiyano. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Kaya nga mga kapatid, sabi nga rin, di ba, sa Bible na, do not give up meeting each other, singing songs, breaking bread, having fellowship, studying the Word together. These are the nutrients. Kasi every time that we give time to honor the Word of God, that is our nutrients. That is our safety. That's the way that we feed our life. Kaya nga importante na, in whatever way, in whatever capacity, handa tayo mag-aral ng salita ng Diyos. From our personal time to our fellowship. Tandaan po ninyo yung pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi lang responsibilidad ng pastor na pinapakain kayo ng salita ng Diyos. Pero responsibilidad nyo rin na hanapin yung mga katotohanan na yun. Kaya nga, lagi namin sinasabi, isang magandang test na nag-aaral din tayo lahat is kaya nyo i-review yung mga pastor ninyo. Diba? Sabihan nyo rin kami. Diba? I mean, Filipino, we're very modest. Diba? We very hierarchical kasi ang ating lipunan na we put people who lead in anything into a pedestal. Huwag nyo kaming itatrato ng ganon. Diba? Kaya mga kapatid, importante na tandaan natin na ang tupa nabubusog lamang kung tama yung kinakain niya. Diba? Gayon din ang ating pananampalataya at kaalaman tungkol sa Diyos. Kasi the moment na naubos na yung green grass, ano na kakainin nila? Lupa at saka parasites. Diba? Kaya nga mga kapatid, meron din palang oras kung kailan dapat pinapastol ang mga tupa at saka kambing. Sabi ko sa inyo, natutunan ko yun. Nagre-research ako ng pagkakambing at saka pagtutupa. Hindi daw dapat pala sila pinapakain early in the morning na hindi pa na sumisikat yung araw. Why? Kasi lahat ng parasites nakalabas galing sa gabi. Diba? Lumalabas sila from the soil papunta sa Now, importante na yung pag kumakain yung tupa, yung grass na nakakain nila, yung ibabaw lang. Kasi the more na wala, di ba, pag wala na silang grass na nakakain, wala nang grass na nakakain, yung lupa na yung nakakain, pati yung mga parasites ng lupa, nakakain din nila. Di ba? And that's the reason na dapat kumakain din tayo sa tamang lugar. Di ba? Kumakain din tayo sa tamang paraan. Kumakain tayo ng salita ng Diyos sa tamang lugar, sa tamang paraan. Diba? Kaya sabi ko, gayon din ang pananampalataya at kaalaman natin sa tungkol sa Diyos. Kasi, brothers and sisters, siguro dumating na rin ako sa edad na ito. I mean, I had so many interactions with so many religious leaders na pag nagsalita sila, napapaisip na ako. Sandali, hindi yun yung ibig sabihin na. Diba? Kaya nga lagi kong binibiro. Kagabi, meron ako nakita plate number na parehong abbreviation ng isang sikat na church. Sabi ko, pinuha ko ng picture, is this a sign? Sabi ko sa kanilang gano'n. Tapos tawanan yung mga kaibigan ko, mga kasama namin na, So, the idea is, we have to understand na
Na pag sinabi natin kailangan busog tayo, kailangan alam din natin kung ano yung kakainin natin. I remember yung maybe dalawa kaming aso sa bahay. And we trained them na every time na pinapakain namin sila, hindi talaga namin inaabot yung pagkain, not until relax sila. Di ba? Kasi ilang beses na akong na muntik makagat sa mukha. Kasi hindi ko na, yung aso kasi namin na half Belgian, half Waffle. Half Belgian, half Retriever. Medyo sobrang kulit. And medyo maliksi siya. Nung medyo tuta siya, ganito na siya kalaki. Tapos, kung tumalon siya malaki. So, minsan hawak ko yung pagkain niya na hindi ko siya sinasaway. Tumalon siya na nakabukas yung kanyang bibig na ano ko dito. Buti na lang yung uso lang niya yung tumama sa bandang labi. Pero pumutok yung labi ko. Dumugo. Ganun katigas yung mukha nila. So, yan talaga sabi ko. So, we train them na relax sila. Kasi pag si Samara nagpapakain, di ba ganun din, dinadamba siya kasi mas malaki yung aso kaysa sa kanya. Pero, we train them how they eat. We train them when they will eat. We train them what to eat. Kasi ang aso, pag sumuka, anong gagawin nila sa suka nila? Kakainin din nila. Di ba? So that's one thing. Ganon din sa Bible, sinabi, anong tawag sa mga bumabalik sa suka nila? Yun yung description sa mga Kristiyano na tumalikod sa kanilang pananampalataya. Parang aso na bumalik sa sariling suka niya. It's the same thing. Kaya nga importante mga kapatid, malinaw sa ating mga Kristiyano, tayo, as a church, kung ano yung pinapakain sa inyo, kailan nyo kinakain, at sa paano yung paraan kinakain. Di ba? So hindi naman namin kayo tatawagin mga kapatid, kailangan by the end of the year, nakapaglakad kayo na ganito kalayong lugar, nakapag-prayer walk kayo sa ganitong lugar para masabing nagawa yung salita ng Diyos. No. Pag gano'n na yung mga sinasabi namin, you have to review that. Kaya nga sabi ni John Piper, the Word of God is food for the soul. If you starve it, your faith will weaken. Diba? Malinaw naman. Diba? Pag sininin niya yung mga taong I would like to comment kasi recently merong isang tawag doon, influencer, vlogger na pinopost niya ngayon na umattend siya sa church. Umattend siya na nagbabagong buhay na daw siya. I'm happy ako, I'm joyful to see people like that. But how many times have we seen celebrities or influencers na nagsabi ng bagong buhay na sila? Meron pa nga, di ba, na tumalikod sa pagiging kabaklaan niya. Pero later on, dininayin niya ulit na, ay, hindi pala ito yung religion para sa akin. Di ba? Even yung mga anak ng pastor, di ba? John Piper, yung mismong anak niya na si Graham Piper, na lumaki sa church, the same thing. Di ba? Kaya importante kung paano, hindi namin ipinipilit sa inyo ito, pero ipinapaalala namin sa inyo kung gaano ka-importante ang salita ng Diyos. Now, kung siya ang pastor natin, dapat malinaw din kung saan tayo kakain at ano ang kakainin natin. Take note of that. Ikatlong katotohanan, mga kapatid, na nais ng Diyos na mapawi ang pagkauhaw natin sa dapat na hinahangad ng ating mga puso. Di ba? The most deceitful of all is the human heart. Di ba? Ang hirap na intindihan ng puso ng tao, lalo ng puso ng babae. Joke. Mamaya, awayin niyo ako. Di ba? Mamaya, away ito. Buti na lang, malayo ni Jesus. Diba? Parang, naalala ko yun. Minsan nagtatalo kami, ito pala sa pagkain. Sabi niya, bumili ka na lang ng ganito. Ay, sandali, ganito na lang. Ay, sandali, ako mo talaga ang nakakainin natin. Diba? Mga bagay na gano'n. Pero, one thing that we have to understand,
Ang daming hinahangad ng puso natin, di ba? Aminin natin na inaasahan natin na madalas may kinalaman sa wealth, sa yaman. Ako, sa panahon ngayon, ang gusto ko na lang tulog. Promise. Yun na talaga yung hinahangad ng puso ko. Yung makakatulog ako ng gigising ako kahit anong oras. Kasi hindi naman natin pwedeng gawin yun, di ba? Di ba? Hindi naman natin pwedeng gawin yun. Pero, you have to understand that yung description dun sa He leads me beside still waters. Again, He leads na may kasamang yoke na character, it pertains to God. Only to God. Siya lang ang makaka-lead sa atin sa still waters. Ibig sabihin, clean water, clean, still water, na free from anything na makakasira doon sa iinom. So, pag itong ano na to, itong phrase na to, pag sinummarize mo siya, it's actually permanent source of clean water. Permanent source of clean water. Na katulad nga ng sinasabi ko sa inyo kanina, yung mga tupa, hindi yan iinom, hindi lalapit sa maingay na river. Kasi for them, that's danger. At the same time, alam ng mga tupa na magdumi ang tubig na maingay. Di ba? Kasi continuously stirred yung sediments. Di ba? And yun yung normally sources ng parasites. Kaya ako, promise, takot ako maligo sa ilog. Takot ako maligo kasi alam ko maraming parasites pag sa ilog. Kahit pa umaagos yung ilog. Di ba? Kahit pa umaagos siya. Kasi that's the thing. Alam mo yung na-realize ko na yung hipon galing sa ilog at saka hipon sa galing sa dagat. Pero kung kasi ako kakilala na pag kumain ng hipon, pag na-allergy siya, hipon sa tabang. Ibig sabihin, hipon sa ilog. Pero pag kumain naman siya ng hipon galing sa dagat, okay lang. Walang problema. Nakita mo yung description ng dalawa na yun. Pero, let's go back to waters. Now, pinag-aralan natin yung lukewarm, di ba? Yung lukewarm na water. Ang sinasabi natin na yung lukewarm na water, it's a source of bacteria kasi stagnant siya. Normally, warm water will keep moving. Cold water will keep moving. Pero ganun din naman yung sa still water, continuously moving, pero nagsisettle siya kahit papano. Yung sediments, malinis, malinaw yung tubig. And that's one thing where God wants us to do. Lahat tayo uhaw of something. Lahat tayong uhaw of things na gusto natin. Diba? Lahat ng tayo may mga hinahangad yung mga puso natin. Pero nais ng Diyos na pag siya yung pastor natin, wala tayong ibang hahangarin kundi yung will ni God. Diba? And that's one thing I like the song about yung Hosanna na break my heart for what breaks yours. Diba? That I'll show mercy to others as well. Yung ganun yung pagkakasabi ng kanta na wala tayong hahangarin sa buhay maliban sa kung ano rin yung hangad ng Diyos. Ano ba ang ultimate desire ng Diyos? Ang ultimate desire ng Diyos is lahat tayo magkaroon ng personal relationship sa Kanya. Na tayo may mga personal relationship sa Kanya, hangad din niya na i-lead natin ang ibang tao na magkaroon ng personal relationship sa Kanya and to grow with Him. Kaya yung description dito na pinapawi ng Diyos yung pagkauhaw natin, hindi lang yung uhaw na physical, yung uhaw sa puso natin. Ano ba yung mga bagay na dinidesire natin na wala namang kinalaman sa pananampalataya natin? Di ba? I would admit na may mga pagkakataon that I would like to desire power. Di ba? Nagkikwentuhan na kami ni Pastor Mon kanina na nahuli siya. Di ba? Nahuli siya na traffic enforcer. I would desire that I will have my own power na meron akong ID na pwedeng ipakita na hindi mo ako pwedeng hulihin. Naalala mo kasi yung kasama ko sa office, never pa daw kasi siya nahuli, never pa siya natikitan. Ilang beses na siya nahuli, sa buong buhay niya, simula na nagka-lisensya siya, never siya nahuli
na nakikita, pero maraming beses siya nahuli. Kasi ang apelido niya dun sa lisensya niya, Abalos. Diba? Imagine niyo yun, I hope I would have that kind of power also. Diba? Imagine mo diba, ganun tayong design na yung pangalan mo kilala, para pag nandun ka sa pilang medical ganun. Sabi niya, pero napaka-humble naman po nung kasama ko. Actually, ilang beses na niya binibigay yung lisensya niya, hindi siya nakikipagtalo. Pero also, lagi lang talaga sila, ma'am, next time ha, gano'n. Pero one time yata, may na-curious na MMDA. Nagtanong sa kanya, kasi nahuli rin siya sa Mandaluyong. Nahuli rin daw siya sa Mandaluyong, kasi SMA ka Mandaluyong pa yun eh. Nahuli daw siya malapit doon. Malapit lang sa office namin yun. Tinanong siya, ma'am, ano po ba ninyo si ganito? Hindi naman niya kamag-anak yung mga politiko. Apelido lang niya. So sabi niya, tapos bigla raw na-interrupt yung usapan nila, binalik na lang yung lisensya. Sabi ko, sana sinabi mo, ay kuya, hindi natin pinag-usapan yan. Sabi ko sa kanya. Natatawa lang ako na, minsan may mga bagay tayong hinahangad sa buhay natin na wala namang kinalaman sa pananampalataya natin. Like, I desire to have a powerful name. Diba? Pangarap ko rin makapag-travel sa ibang bansa. Sana meron akong passport na hindi ko kailangan ng visa. Diba? Meron naman ganun. Yung Singapore, one of the most powerful passport. Diba? Na kahit sa 160 plus countries, ang kaya nilang pasukin na hindi nila kailangan ng visa. But imagine that. Diba may mga bagay? Hindi na naman pa sa pananampalataya natin. Pera. May kinalaman ba sa pananampalataya? Okay, di ba ibig? Meron. Kasi nag-warning si Jesus Christ tungkol sa pera, di ba? So, may mabigat na responsibilidad yung pera, pero pinapaalala niya na hindi siya kailangan baliwalain. Pero wala siyang kinalaman sa pananampalataya. And that's the reason that we have to be aware as well. Kaya nga sabi sa John 4:4, but whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. Ano ba yung water na tinutukoy ni Jesus Christ dito? Siya, yung water na never na mauuhaw pag kinuha mo. Di ba? Pag ininom mo, the water that I will give him will become in him a spring of water. Water welling up of eternal life. Kaya mga kapatid, huwag natin kalimutan na ang tupa hindi lalapit sa tubig na mapanganib. Hindi sila lalapit sa tubig na mapanganib ha. Take note, tulad ng isang mananampalataya na nakakakilala ng katotohanan, kabutihan, at kagandahan ng Diyos. Diba? So, kung alam natin kung ang Diyos ang pastor natin, di ba? Anong ginagawa ng mga pastor kanina para hikayatin yung mga tupa na tumawid? Tinatawag nila, di ba? Nung ayaw sumunod, pag sinunod ba na sa likod, tinutulak na nila yung mga tupa. Ayokong ganun ang trato sa akin ng Diyos. Di ba? Tapos sa bandang umpisa, hinihila na sila sa sungay nila. Di ba? So, we have to understand that we have to know what is true, what is good, and what is beautiful. Diba? Importante yun kasi tulad ng isang tupa na alam na kung ano mapanganib, dapat tayo ganun din. Kung ang pastor natin ng Diyos. Kaya sabi nga ni John Lennox, si John Lennox po isang mathematician, scientist. Pero Christian philosopher din po siya. Galing niya makipagdebate. Matanda na po siya, pero kilala siya sa England as one of the most notable scientists. Pero most notable Christian din dahil bihira sa mga Christian, sa mga scientists at Kristiyano. Pero siya, the fact na nung early times, sa mga scientists, mga Kristiyano, tulad ni Isaac Newton, ngayon, very seldom ka na makakita ng scientist na Kristiyano. Pero si John Lennox, other than a great mathematician and a scientist, he's also a great Christian philosopher. Sinabi niya na mas mahalaga pa na mas nais ng Diyos na masatisfy yung thirst natin kumpara doon sa curiosity natin. Kasi maraming mga tao,
magiging curious lang sa pananampalataya. Maraming tao magiging curious tungkol sa Diyos. Kaya nga, hindi ako supportive sa yung tawag nila seeker-sensitive church. Diba? Kasi the church is actually exclusive para sa mga mananampalataya. Pero walang masama na imbitahin natin sila, makita kung paano tayo sumasampalataya. But not out of curiosity, but out of the desire that we satisfy their thirst, that God will satisfy their thirst. Okay? We are not here to bring people to church to satisfy their curiosity. But we are here to bring people to church so that they'll have a relationship with God, with Christ, that their thirst is satisfied. So yun ang dapat natin maintindihan, mga kapatid. Nais talaga ng Diyos, wala naman, one thing that we have to understand, life is full of tragedy. Yes, in human terms, maraming mga bagay na pwede natin sabihin trahedya pag ang buhay na tao. Pero wala hinahangad na masama ang Diyos sa buhay natin. What we have to understand. Okay? Mangyayari ang kamatayan. Sometimes it will happen out of neglect, out of stupidity, out of hatred and anger. Maraming mga bagay na mangyayari sa mundo. Pero, none of that things is designed by God to our life. Pero wag rin naman nating sabihin na mabuti lang ang buhay pag lahat maganda. No. God also desired that we will learn. That we will understand His love through His justice, through His mercy. Kaya mga kapatid, one thing that I would like to leave this with you. Kami mag-asawa, when we became a missionary, ang naging motto namin when it comes to decision making, comfort is not the deciding factor for our community. Pero sinasabi rin ng Psalms 23, yes, comfort is not the deciding factor. Meron kaming missing piece. Meron kaming missing piece mag-asawa dito. Sabi sa Psalms 23:2, Psalm 23:2 is not merely about comfort. It's about our dependence on God. Complete and unconditional dependence that allow us to rest in His truth, goodness, and beauty. So, yes, hindi kami dapat sumunod out of comfort. Pero dapat susunod kami out of dependence on God. Yun ang gusto ng Diyos. Psalm 23:2, God wants us to be dependent on Him and Him alone. Panalangin ka.